Let's now be seated. Tayo po'y dumako sa ating scripture reading sa Matthew chapter 6. At tayo po ay magsisimula sa verse 25 hanggang sa 34. And I will be using that LSB version. Sabayan niyo na lamang po akong basahin ito. Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Ito po ang sinabi ni Jesus. For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or to what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worthy? Or are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single cubit to his lifespan? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil nor do they spin. And yet, I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe of you? You of little faith, do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For all these things the Gentiles eagerly seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. May God bless His reading. Good morning once again, and happy Lord's Day and happy New Year. Sabi ng pinakinggan ko isang pastor, meron daw danger sa pagsasabi na happy New Year. Dahil sa sinasabi ng Scripture na if you are not in Christ, at binabi mo ang isang tao na happy New Year, para sinasabihan mo siya na go well, be peace, be warm, parang gano'n. So, sa bilang isang tao na wala kay Kristo, hindi dapat niya ikagalak na parang merong sa kanya, merong happiness sa something na kanyang ikagagalak sa buhay niya. Wala pong gano'n. Hanggat wala si Kristo sa buhay niya, ay nasa delikadong sitwasyon po ang buhay niya. Kaya, napakinggan ko lang yun para natabalan siya na tingnan. Pero, happy birthday po sa akin. Kung meron mang pwedeng magsabi ng Happy New Year, dapat ang mga Kristiyano yun. Kasi ito ay isang bagong taon para mas maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. So, kung titignan niyo po ang ating PowerPoint,
ito po ang ating mensahe para po sa mga hindi naka-attend last Sunday. Pinamagalan ko po ang aking sermon na God's Faithful Provision, Perspective Rooted in His Providence. At ang ating pong sermon text ay nanggagaling po sa sulat ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 19 to 20. Sa Tagalog po, ang title po niyan, Tapat na Pagkakaloob ng Diyos, isang perspektiba na nakaugat sa kanyang paggalaan. And basahin ko po ulit ang ating passage for today. Sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 4:19 to 20, "And my God will fulfill all your needs, according to His riches in glory, in Christ Jesus. Now, to our God and Father be the glory forever and ever. Amen." This will be my continuation to my sermon last Sunday, and we already tackled verse 19a. When Paul said, "And my God will supply all your needs," or sa LSB, ang pagkakasabi, "And my God will fulfill all your needs." So atin na po itong narinig last Sunday, natakil na po natin ang verse 19a. So nalaman po natin that yung point number 1 po na ibigay ko, yung God's provision is personal and unlimited. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa Philippians, nung sinabi niya na "And my God," nung sinabi ni Paul, "And my God," sa verse 19a ng ating passage po, pinapakita niya na kilala niya ang Diyos. At ito ay hindi lang isang mere knowledge. Hindi lang ito parang kagaya ng iba na hanggang paniniwala lang sa isang fact na alam niyang may namatay sa krus na si Jesus. O dahil merong Christmas na nagbibigay sa kanya ng kaalaman patungkol kay Jesus. Pero itong pagsabi ni Apostle Pablo na "And my God" ay isang strong language na nagpapakita ng intimacy with His Lord. No? So hindi lang po siya isang mere knowledge, kundi meron siyang tunay na intimate relationship with His Lord, with the God of Providence. At itong Diyos na pinapaniwalaan at sinasamba niya ay ang God of Providence. At nalaman po natin kung ano ibig sabihin ng Providence. No? Ito po ay ibig sabihin ng Latin word na provide. Kaya nga nung sinabi ni Abraham, "The Lord will provide," ibig sabihin, ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So, yun ang Diyos na sinasamba ni Apostle Pablo, the God of Providence. Faithful sa Kanya at sa Kanyang pangangailangan. Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos si Apostle Paul. Kahit na siya ay nasa kulungan at dumadanas ng matinding kalungkutan. Remember, nung sinabi niya na siya ay dumadanas ng matinding kalungkutan, sabi niya sa sulat niya sa Philippians, "Yet Paul did not choose to live in anxiety or despair. Instead, natutunan ni Paul ang maging kontento at pinapatibay pa siya nito. Itong mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan, mas pinapatibay siya. Ginagamit ng Diyos ito bilang mga means para siya ay lumago sa kanyang pananampalataya at tumibay sa kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos. Paul understood the providence of God. Alam na alam ko ni Paul. Ang gusto ko lang malaman ay kung alam natin ito. Yun ang gusto kong malaman. Kung tunay ba natin inaalam o kinikilala ang Diyos ng providensya o Diyos ng providence. Sabi nga sa libro ni R. Sproul, noong mga noong generations, sa sulat sa Truth We Confess, na ang tawag daw ng mga Kristiyano noon sa Diyos ay providence. Ganun kakilala ng mga tao noon ang Diyos. Ang ngayon, ang ginagawa ng tao, ginagamit nilang pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay. Nagamit nila ito through expressions or joke para i-curse ang Diyos, para gamitin sa mga walang kwentang bagay. At ito ay tinatawag na blasphemy.
Kung noon, ganun kalaki ang kanilang pananaw sa Diyos, ngayon, ang pananaw ng tao sa Diyos ay napakaliit. Sobrang liit na halos hindi nila bigyan ng oras para sambahin ng Diyos. The Philippian Church, despite of their extreme poverty, nalalaman na natin kanina. Narinig po natin, sinabi ng ating pastor sa offering, no? Na ang Philippian Church ay dumadanas ng extreme or severe poverty. Mas mahirap pa po sa atin. Pag-usapan namin ng asawa ko, sabi namin, B, parang hindi tayo, wala tayo doon sa punto na tayo ay nasa average lang na klase ng pamilya o ng tao kasi hindi basta-basta yung natatanggap natin. So wala kami doon na pag-uusapan namin yung asawa ko. Pero sa sitwasyon ng Philippian Church, I think even average, hindi ko alam, pero I assume na kung sinasabi ni Paul na severe, extreme poverty sila, hindi mo masasabi na nasa average po sila. Siguro po tayo na nandito nasa average po tayo. Meron tayong kinikita. Meron tayong mga sineset aside na pera. Pero sa kanila, hirap na hirap po sila. Yun po ang kalagayan ng Philippian Church. But through divine providence, despite of their extreme poverty, through divine providence, ay ginamit din ng Diyos ang Philippian Church to sustain the Apostle Paul. Ang Philippian Church ay naging agent of providence dahil sa kanilang generosity kay Paul. And Paul is thanking, o nagpapasalamat si Paul sa Philippian Church. Nagpapasalamat siya at sinasabi niya ito sa Philippian Church na ito yung sabi niya, tinugunan ninyo ang aking pangangailangan, makakaasa kayong tutugunan din ng Diyos ang inyong pangangailangan. Nung sinabi niya, and my God will supply all your needs, that's an assurance na hindi hahayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. That's an assurance. Secured ang anak ng Diyos sa kanyang pangangailangan. Hindi papabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung sabi nga ni Jesus, ng ating Panginoon Jesus, kung ang ama mo nga na evil ay kaya magbigay ng kailangan mo, how much more ang ama mo na nasa langit? Hindi niya ba kayang ibigay ang pangangailangan mo? Hindi po. Kayang-kaya po niya. Kayang-kaya po ng ating Panginoon na nasa langit. So again, sinasabi ni Paul, tinugunan ninyo ang aking pangangailangan. Ako'y naghihirap, dumadanas ng matinding kalungkutan, nasa kulungan, kasama si Silas, tinulungan ninyo ako. Kahit minsan hindi kayo hindi dumating sa puntong hindi kayo nag-alala sa akin. Buong buhay ninyo, yung pag-aalala ninyo sa akin ay nandyan. So again, sabi niya, para sinasabi niya na gano'n, no? And sabi niya, makakaasa kayo. Natutugunan din ng Diyos ang inyong pangailangan. Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Naniniwala po ba tayo doon? Kapag sinabi niya, I will save you from your sin. Ililigtas ka sa iyong kasalanan. Lumapit ka lang sa akin. Sumampalataya ka sa akin. Kasi kung ang Diyos, kung ang pamangako ng Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan, hanggang yun po, hindi tayo secure sa ating kaligtasan. Tayo pa rin po ay nanatiling patay sa ating kasalanan. Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako na hindi niya iiwan o pababayaan ang kanyang mga anak.
provision ng Diyos ay personal. Kagaya ko na naibigay kong point number 1. That God's provision is personal and unlimited. Kaya ang provision ng Diyos ay personal. Sinusupply ng Diyos ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at hinirang. Anak ka ba ng Diyos? Hinirang ka ba? Pinili ka ba ng Diyos? Kung pinili ka niya, isusupply niya sa iyo ang iyong pangangailangan. At bakit nag-aalala ka? Bakit nag-aalala ka? Hindi mo kailangan mag-alala, kapatid. Kapatid ko kaya Kristo na dito ngayon. Hindi mo kailangan mag-alala kung ano man ang pinagdadaanan ng ating iglesia. Napakababaw lang po niyan compared sa lahat ng pinagdaanan ng ating Apostle Paul. Sinusupply ng Diyos ang mga pangailangan ng kanyang mga anak. At kahit man nasa matinding pagsubok o kahirapan ang kanyang mga anak, pwedeng tayo yun, pwedeng ang Philippine Church, o kahit sinong iglesia na tunay na sumasampalataya kay Jesus, tinutugunan pa rin ng Diyos ang kanilang pangailangan ayon sa layunin ng Diyos para sa kanila. At dahil nga faithful ang Diyos sa kanyang provision para sa atin, even sa kahirapan, mga pagsubok, mga pag-uusig, at kahit ano pa mang pinagdadaanan natin bilang Kristiyano, ito ay kasama sa kanyang providence. Tandaan ko natin ito. Hindi lang po ang mga bagay na mga magaganda na pinagdadaanan natin ay matatawag natin yun ang providence ng Diyos. Kahit po ang mga pagsubok, mga pag-uusig, mga trials o mga problema na pinagdadaanan natin ay kabilang sa providence ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang layunin sa atin. May layunin ang Diyos para sa atin. Meron siyang plano para sa atin. Meron siyang iniisip sa atin. Meron siyang nakalaan para sa atin. Sa madali kong salita, walang nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, neither by chance or accident. It is all under the sovereign will and providential plan of God. Wala pong aksidente yung nangyayari sa buhay ng isang tao. Kung isang tao na sagasaan, kasama yon sa sovereign will and providential plan ng Diyos. Kung meron na rin, kasama yun sa sovereign will and providential plan ng Diyos. Kung ang isang church ay sinunog, kagaya naman nangyayari sa ibang lugar, sa Pakistan, sa China, sa mga lugar na kung saan bawal ang sambahin si Kristo, bawal ang tumayo ng iglesia. Ano ang ginagawa sa kanila? Pinapatay. They are called martyrs. Last time, nagbasa ko ng libro sa buhay ng mga martyrs. Richard Wurmbrand. At ang iba pa. Kung anong ginagawa sa kanila. Pinagpapatay sila. Dahil lang sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Yun po ay kasama sa providence ng Diyos. Nalaman din natin last Sunday na itong mga pangailangan na ito ay hindi sa mga material o physical lamang na mga bagay. Ang faithful provision ng Diyos ay hindi lamang po pumapatungkol sa mga bagay na ating nahawakan or visible in our eyes. Saklaw po nito ang iba pang mga pangailangan ng kanyang mga anak. Tayo po na mga anak ng Diyos. Emotional, relational, at spiritual. Thus, unlimited. It's unlimited. It is not isolated sa mga material or physical na bagay. Kaya po ito ay unlimited dahil ito ay tumutukoy sa lahat ng pangailangan
ng isang nananampalataya. Sorry. At limitless resources ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng unlimited. Bilang isang Kristiyano na nagtitiwala kay Kristo, gusto ng Diyos na tingnan natin siya bilang source ng lahat ng ating pangangailangan. At therefore, hindi natin kailangan mag-alala. Ano po? Hindi mo natin kailangan mag-alala, mga kapatid. Sa anumang bagay, bagkus ang sinabi ni Paul, babasahin ko po ulit. Dahil ito po ay nabasa ko na last Sunday, pero babasahin ko po ulit. Sabi sa Philippians 4:6, sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga Filipos, ang sabi ni Paul, huwag kayong, sa Philippians 4:6, sabi niya, gagamitin ko po yung salita ng Diyos na version, huwag kayong mag-alala. So sinasabihan ni Paul, ang mga Philippian church, huwag kayong mag-alala. Eh so kung nag-alala ka, nag-aalala ka sa lahat ng mga bagay, nag-aalala ka sa buhay mo sa future, nag-aalala ka sa mga nakikita o napapansin mo sa paligid, ibig sabihin, hindi mo pinagkakatiwalaan ang Diyos na soberano, ang Diyos na providence. Kaya sabi ni Paul, pinapaalalahanan niya ang Philippian church na huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ito po ang gusto mangyari ni Paul. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ang problema po sa atin, hindi tayo nanalangin at hindi tayo nagpapasalamat. Yun po ang problema po sa atin. We don't have any time to pray. Minsan kapag nag-pray pa tayo, pakita tao din. Di ba? Hindi po ganun sana ang mangyari sa atin. Binigay at ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating kakulangan at pangailangan. Kung ano man po ang meron tayo ngayon, isipin niyo na po, lahat ng meron kayo. Isipin niyo na po. Kung ano man po ang meron kayo ngayon, ito po ay binigay at galing sa Diyos. Kaya sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7, sabi niya sa 1 Corinto, chapter 4, versikulo 7, babasahin ko po sa ang salita ng Diyos. Ulit. Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? So, ibig sabihin, isipin nyo na, lahat ng meron kayo ngayon, hindi po yan galing sa inyo. Kahit pa pinaghirapan nyo po yan, kahit po yung lakas na ginagamit nyo sa paghihirap para makuha ng isang bagay, yan po ay galing sa Diyos. Hindi nyo po kaya may pagbiyabang na yun ay galing sa inyo. Lahat po ng nasa atin ay galing sa Diyos. Si Paul na po ang nagsasabi nito. Hindi po ako. Ang salita po ang Diyos ang nagsasabi nito. Ito ay pinapatunayan ni Paul na kahit isang bagay ay hindi nang galing po sa atin. Kung tayo man ay nakakakain araw-araw, kung tayo man po ay malusog at may kalakasan na nagagamit upang tayo ay makakilos, kung tayo man po ay nagkaroon ng trabaho at kumikita po tayo, kung tayo man ay nagkaroon ng masayang pamilya, hindi gubot, no? Walay gubot sa atong pamilya. O tayo ay nakapasa sa mga exams. So hindi ka nagkaroon ng problema sa pag-aaral mo o mga pagsubok na nalagpasan mo nitong nakaraang taon. Ano man ang pagsubok na pinagdaanan mo noong nakaraang taon, nalagpasan mo, hanggang ngayon buhay ka pa rin. Hanggang ngayon malakas ka pa rin. Lahat po ng ito at sa lahat pa ng hindi ko nababanggit ay ibinigay ng Diyos at galing sa Kanya. Ngunit, hindi lamang po ito ang mga bagay na natanggap natin at binibigay ng Diyos o ibinigay ng Diyos sa atin. The reason why you can learn to be content, the reason why you can learn to love, hindi lamang po sa mga taong nagmamahal sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, ano ang halaga nito?
kung ang minamahal mo lang ay yung taong nagmamahal sa'yo. So kung natutunan mong magmahal ng isang taong hindi ka mahal-mahal, if you learn to love someone who hate you and persecute you, so ibig sabihin, hindi siya pumakabaw sa'yo, hindi galit siya sa'yo. Ayaw ka na, no? Even those who hate and persecute you, natutunan mo at nagkakaroon ka ng desire na unahin ang Panginoon o sumamba every Lord's Day. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng desire, ngayon, nandito po kayo, salamat po sa Panginoon. Kahit may mga bakanting upuan, nandito ka, salamat sa Panginoon. So kung natutunan mo at nagkakaroon ka ng desire na unahin ang Panginoon at sumamba every Lord's Day, nagkakaroon ka ng desire to repent of your sins and desire to obey the Word of God and to obey God Himself, nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan, hindi ka balisa kahit na ikaw ay naghihirap, etc., all of this ay dahil sa kabutihan loob ng Diyos. His faithful provision para sa iyo. Ito po ay provision ng Diyos para sa iyo, para sa akin, and para sa atin lahat. Ibinigay niya ito lahat para sa atin. Bilang po mga kanyang bilang kanyang anak. Pinili ka niya, anak ka niya, bibigyan ka niya ng mga ganitong bagay. You will possess this. Hindi mo lang po kukunin sa kanya, but you have this. Ibinigay ko ng Diyos sa iyo. Ang kailangan mo na lang is to flesh it out. Kumilos. Gawin. Ipakita sa buhay mo. At tingnan mo kung nangyayari nga ba sa buhay mo. Ito ay kasama sa faithful provision ng Diyos para sa iyo. He is the God of providence, again. And He can give all of these spiritual and emotional needs. If He can give these things, how much more your material needs? Kung kaya niyang ibigay sa iyo yung eternal life, kung kaya niyang ibigay sa iyo yung bugtong na anak niya na nasa langit, how much more? Yung pagkain mo ngayon, araw na to, how much more? Yung buhay ngayon na nandito sa mundo, dito na ginagamit natin sa mundo, kaya na rin yung ibigay sa iyo. Kaya ka nga buhay ngayon eh. Kaya ka na buhay pa ngayon. Kasi binibigay mo sa iyo ang buhay na kailangan mo. Kahit na hindi ka makakain ng isang araw, siguradong buhay ka pa rin bukas. Sabi nga nila, mas maganda daw yung ay hindi ka makakain kaysa hindi ka makatulog o hindi wala kang tulog. Kasi mas madali kang magkasakit at pwede pang madali kang mamatay sa ganung sitwasyon. So kung kaya nang ibigay spiritual and emotional needs mo, how much more sa material and physical needs mo? Your basic needs. Kaya niyo yun. But, meron pong but. May paliki po. Meron pong paliki. But, pero, kung hindi naman ibibigay sa iyo ang mga bagay na to, if He chooses not to give these things, kung ano man, no? If He chooses not to give, kung ano man sa tingin mo, ang kinakailangan mo, o kinakailangan natin. Ngayon, malaking sahod, sariling bahay, mga kaibigan, maraming kaibigan, kasi nagkukulang ng kaibigan, so I want to have more. Kagalingan sa sakit. Sticker! May kailangan natin sa sticker. Lord, hindi mo sa sticker. Kagalingan sa sakit. Ang pagdami ng miyembro ng iglesia
na kung saan kakunti ng kakunti. O kahit ang pagkain na nagkakainin mo sa susunod na mga araw. Kung hindi mo nang ibibigay ito, nasa tingin mo ay kailangan mo ngayon o kailangan mo bukas. Meron siyang gustong punan sa iyo na ayon sa kanyang nakikitang kakulangan mo na mas ikabubuti mo. Ulitin ko po, kung hindi nyo nang ibibigay yung sa tingin mo kailangan mo ngayon o kailangan mo bukas, meron siyang mas gustong punan sa iyo o punan sa iyo na ayon sa kanyang nakikitang kakulangan mo na mas ikabubuti mo. Kung nagkaroon ng lack of opportunity ang Philippian Church noong mga taon na yun, na hindi nila napadalhan ng tulong si Apostle Paul nung nasa kulungan si Paul. Ano ang nakuha ni Paul? O anong meron si Paul na nakuha niya? Na nag-exist sa kanya? Na natutunan niya maging kontento sa buhay. He learned to be content. So kung meron isang bagay na inaasam-asam mo sa buhay, at hindi ibinigay ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, meron siyang gustong mas ibigay sa iyo, na mas ikabubuti mo. Yun ay ayon sa kanyang magandang layunin para sa iyo. Because again, His providence is based on His perspective, not ours. His providence or His provision is based on His perspective and not ours. Hindi po nakabase sa akin. Hindi po tayo ang magdidictate o nakasalalay sa akin ang sagot sa ating mga kailangan. Ang Diyos po ang magdi-decide nito at siya po ang magbibigay nito. Kaya nga, sabi ng evangelical exegetical commentary, ito po yung sabi ng Merry Christmas and Happy New Year po. Ito po yung sabi ng evangelical exegetical commentary. Mababasa niyo po dyan sa PowerPoint. Sabi po niya, and I quote, kung pahintulutan, ulitin ko. Kung may echo kasi, una nag-delay, ulit. Sabi po ng evangelical exegetical commentary, kung pahintulutan ng Diyos na magdusa ang isang mananampalataya, maging sa kakulangan ng material na bagay o iba pang paraan, para kay Pablo, ito ay may layunin ng pagtubos para mapaunlad ang kanilang karakter, pagtitiis at pag-asa. Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga mananampalataya. Nabanggit ko na po kanina. Dahil kikilos ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang palayain ang buong nilikha at ang kanyang mga tao. Bigyan sila ng Espiritu upang matulungan silang matulungan silang magtagumpay sa gitna ng paghihirap, patuloy na mahalin ang ibang mananampalataya sa anumang sitwasyon, at kumilos sa lahat ng bagay para sa kanilang kabutihan at sa layunin ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi ng evangelical exegetical commentary. Sana po naunawaan yun, kahit binasa ko lamang po. Yan po ang gustong ipaabot ni Pablo sa atin last Sunday. Sa kanyang sulat sa Philippians, ang Diyos na sinasamba ni Paul ay mapagkakatiwalaan, hindi lamang sa mga panahon na nasa maayos na kalagayan, kundi sa lahat ng panahon at anumang oras. Hindi po kagaya ng tao na mapagkakatiwalaan mo lang kapag maayos yung sitwasyon. Napansin mo, kapag okay ang sitwasyon, nandyan siya para sa iyo. Kapag nagka-problema na, wala na. Alis na. Hindi dapat ganun. Yung ugali ng isang Kristiyano, hindi mo dapat ganun. Maging kagaya tayo ni Apostol Pablo, Apostol Paul, at nila Silas, at ni Epaphroditus, na halos ikapatay niya dahil sa sakit. Nung, alam mo yun, may sakit
sakit siya, pwede na ikamatay, pero pinili niya pa rin tulungan si Apostle Paul na madala yung mga tulong na ibibigay ng Philippian Church kina Paul. Pinuntahan pa talaga ni Epaphroditus. Maging ganun nawa tayo. Kahit pag-aano ka-problematic ang church or gaano man ka, kung meron mo tayo kinainisan o hindi tawag ito, ayaw natin. Matutunan natin magpatawad, matutunan natin magpakumbaba. At tingalain na, Lord, baguhin niyo nawa kami. Baguhin niyo siya at baguhin niyo ako. Hindi na one-sided ito. Baguhin tayo ng Diyos. Both sides of us. So, Paul described his relationship with his Lord with the words, to live is Christ, and to die is gain. Sabi na sa Philippians chapter 1, verse 21. He describes his relationship with his Lord with the words, to live is Christ, and to die is gain. Kaya sa atin, ayaw ko mamatay. Para hindi pa siya sigurado na siya ay pupunta sa langit. Hindi po. We are secured with the Lord. Ganito po ang minod ng Diyos ang karakter ni Paul. Habang siya ay nasa kulungan, at habang dinadalas niya lahat ng pagsubok, minumod siya ng Diyos parang isang clay. Inaayos siya. Pinoform niya into a new and a good image. Ganun tayo nung ginawa tayo ng Diyos noon. Ginawa si Adan at Eva. Galing sa isang putik. No? Minod ng Diyos sila Adan at Eva. At anong tawag, ano sinabi ng Diyos after niyang i-mold sila Adan at Eva? It was very good. Napakaganda. At gano'n ang ginagawa ng Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano, minumod niya tayo. Binabago niya tayo. Binabago niya ang ating karakter, ang ating buhay. Gano'n ang ginawa ng Diyos kay Paul. At ganito din nawa ang gawin ng Diyos sa atin. Ganito din, minod ng Diyos ang Philippian Church kung paano sila naging mapagbigay at ang kanilang pagtulong kay Paul. Sa tingin nyo kaya, kani-kanila lang yun? Dito muna natin si Apostle Paul. Hindi yun dahil sa pagtulong at conviction ng banal na spirito na nasa kanila, na we want to help Apostle Paul and Silas. Dahil din sa Diyos. Dahil din sa pagkilos ng banal na spirito sa kanilang mga buhay at puso. Hindi yun dahil lang init yun sa kanila. Hindi po. Yun po ay dahil sa Diyos. Minold sila ng Diyos. Ganito, ibinibigay ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak na minsan ay hindi natin maunawaan. No? Sometimes kapag problema dumadating sa ating buhay, bakit ganito? Bakit ang gulo-gulo ng buhay ko? Lagi na lang problema sa loob ng bahay. Ang mama ko, inaaway ako lagi. Ang anak ko, pasaway lagi. Bakit ganito? Providence po yan ng Panginoon sa'yo. Minumod niya yung karakter mo. Mas natutunan mong magtiis at magpakumbaba at dumipende sa grasya at awa ng Diyos. Life here in this, on this earth or in this world, hindi siya bed and roses. Minsan, inaakala natin kapag nagpakasal na, naging mag-asawa na, yung dating magkasintahan, iniisip nila, ang buhay mag-asawa ay bed of roses. Hindi po. Bed of putik po. Bed of, madami po. No? Bed of thorns po. No? Ganun po ang hindi po puro kaligayahan at kasaganaan ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi po yan ang pinamis ng Diyos sa atin. Ang pinamis ng Diyos sa mga Kristiyano, sa sino man ang susunod sa Kanya, if anyone would follow me,
Anong karanasan nila? They will be persecuted for my name's sake. Yun po ang promise ng Panginoong Jesus. But sabi niya, ito ang another promise niya. But take heart, I overcome the world. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan nor pababayaan. Tutulungan kita sa lahat ng pagsubok na haharapin mo. So, wala ako So, ibig sabihin, napangailangan ng kanyang mga anak ay minsan ay hindi na rin maunawaan. Dahil ang mga mata natin ay lagi nakatingin sa mga material na bagay. Do you agree? Lagi nakatingin sa mga material na bagay. Dapat may regalo ako dapat ganito dapat ganyan Dapat kung anong meron ng kapatid mo, meron ka din. Hindi pwedeng wala. Lagi ganun tayo. Nakatuon ang ating mga mata sa mga material na bagay. Kaysa bigyan ng malaking pansin ang ating karakter at spiritual na pangangailangan. Paul's relationship with Christ strengthened his character. Kaya sa sulat niya sa Philippians, natutunan niya ang maging kontento at he was able to endure and to rejoice dahil si Kristo ang kanyang kalakasan. Again, inuulit ko lamang po yung last sermon, for the sake of those who did not hear o hindi nakapakita. At para din po ma-remind tayo. Kaya sinabi ni Paul sa kanyang sulat sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Gaya po na nabanggit ko last Sunday, he learned to be content, and his contentment makes him selfless and joyful. Kaya nga tinawag itong letter na ito na epistles of joy. Yung sulat ni Apostle Paul sa Philippians, tinatawag na epistles of joy. This is what Christ-likeness means. Mga kapatid ko kay Kristo. Ito ang ibig sabihin ng Christ-likeness. And Paul is encouraging us as believers of Christ to seek Christ-likeness. To be selfless and joyful. Basahin niyo po yung Philippians chapter 2. Para maunawaan niyo yung Christ humility. Na siya ay nagkatawang tao, bumaba, nagkatawang tao, at hindi inisip na maging equal sa kanyang Ama, sa Diyos. Ganun po ang ibig sabihin ng Christ-likeness. To be selfless and joyful. Ganun si Paul. Sabi nga niya sa Philippians chapter 2, verse 5, if you have your Bibles with you, basahin ko muna sa LSB, Philippians chapter 2, verse 5. Ano po yung sabi niya? Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So sinasabi ni Paul, nasa iyo yan. Which is yours in Christ Jesus. Sa Tagalog po, sabi ko na ang salita ng Diyos, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Ang tanong, meron ba tayong pananaw na katulad ng kay Kristo? Ano po ang Christ-likeness? Ito po ang Christ-likeness. Iniisip ni Paul, hindi ang kanyang kapangalan o ang mga bagay ito sa mundo, kundi ang kapangalan ng Philippine Church. Yun ang Christ-likeness. Selfless. Hindi nakatuon ng kanyang mga mata sa, ano ba kaya akin? Basta, pabayaan ko na sila, bahala na sila nila. Ako maningkamot ko. Ako mag-ano-tube ko kay, grabe ba yung pinabuhi ka ron? Problemado na gani ko na. Magdamayin pa ko nila dili. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Mas tinitingnan mo ang iba kaysa sa sarili mong kapakanan. Selfless and joyful. Of course, hindi ko naman sinasabi na doon na lang matulog sa bahay ni Sister Marlene, sa bahay ni Brother Justin, para magawa mo lahat o maglingkod ka sa hindi ganun. Hindi ko ganun. Ang ibig ko sabihin, para sa ikabubuti ng kapatid mo. Kung ano ginagawa mo sa sarili mo na ikabubuti mo,
ganun din yung gawin mo para sa Kanya. At mas labis pa para makatulungan mo siya, ma-edify mo siya. Christ-likeness. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtam lang si Kristo. Yun ang ugali ng isang Kristiyano. Tingnan mo lahat na parang basura, makamtan mo lang si Yeso Kristo. Makamtan mo lang si Yeso Kristo. Then the following verse, ang sabi niya, brothers, join in following my example. Para sinabi na, imitate me as I imitate Christ. Join with me. Join with me. Saan kayo? Nasa na iba. Join with me. Sabi ni Paul, join in following my example. Ito rin ang gusto mangyari ni Paul para sa atin po, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi lang sa Philippians. Iniisip po ba natin na ang kapakanan, ulitin ko po, iniisip po ba natin ang kapakanan ng ating mga kapatiran at ang bawat isa? Mapa-physical or emotional at lalo na sa spiritual na aspect o ng mga bagay? Iniisip po ba yung kapatid mo? Minimeses mo ba siya, kamusta ka? O baka nakukulitan ka? Kapag kinakamusta ka? Iniisip ko ba siya? Bro, kamusta ka na? Ano na nangyayari sa buhay mo? Bakit ka nagkakaganito? May pinagdadaanan ka ba? Pinagpipray kita kapatid, ha? Meron ba tayong ganong communication? Meron ba tayong ganong paalalahanan sa isa't isa? Meron ba tayong ganong concern sa isa't isa? Hindi lamang po concern ni Paul ang kanilang material na pangailangan. Mas higit na concern ni Paul ang kanila at ating spiritual well-being. Tayo ba ay nagagalak kahit nasa gitna ng mga pagsubok? Binibilang ba natin ito buong kagalakan kapag ang ating nakakaharap ay mga hamon sa buhay imbis na puro kaligayahan dito sa mundo? Tayo ba ay natututong magtiwala sa Diyos sa mga pinagdadaan nating kahirapan o pagsubok? Natututunan ba natin magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ibinibigay na kahit hindi natin deserve ito? At sa lahat ng kalakasan at tagumpay na nangyayari sa ating buhay? Kalakasan na hindi magpadala sa temptation at tagumpay na hindi magkasala sa Diyos. Tayo ba ay sumusunod sa Diyos na sa kanyang kalooban ayon sa kanyang salita? At natututunan ba natin ibalik lahat ng glory sa Diyos? Pagpapakita na hindi ito nanggaling sa atin, kundi dahil lamang sa kabutihan loob ng Diyos. In Paul's words, he wants the Philippian church to have this assurance na because of their obedience to him and their sacrificial love for Paul, demonstrated through their generosity, Paul wrote that God will supply all their needs. He wants them to know that God will be there for them, that God is sufficient, sapat na ang Diyos para sa kanila, and encourages them not to be anxious because God's provision is based on His infinite riches and glory. This assurance na ipinapahayag ni Paul would only exist and can only be experienced by those who are in Christ Jesus. Bakit? Bakit ko po nasabi? Because all these riches can only be found in Christ Jesus. Amen. Kaya ang sabi ni Paul sa ating passage, and ngayon pala po tayo papasok, and let's read the continuation of our passage. Ang sabi po niya, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa Philippians chapter 4, verse 19, letter B. Dito pa ako papasok sa second point po natin. Second point po, that God's provision is based on His infinite riches in glory, according to His riches in glory in Christ Jesus. Letter B, sa verse 19. Ano bang ibig sabihin dito ni Paul? According to His riches in glory
in Christ Jesus. Sinabi ko na po many times for us to sink in po, no? Na hopefully, tayo rin ay maging ganito. Kilala ni Paul kung sino ang Diyos. He knows na si Christ and si Christ alone ang source of all of God's riches. Gustong paalalahanan ni Paul ang Philippian Church at tayo na rin po ngayon na God's provision is based on His infinite riches in Christ Jesus. Kaya hindi nawawala ang joy o hindi nawawala ang joy ng peace, ng hope si Paul dahil sa wonderful truths na ito na nasa Kristo. Nararanasan niya ang mga ito dahil kay Kristo na source of every blessing. Alam niyo po kung bakit nararanasan ni Paul? Kung bakit na-experience niya yung joy, hope, and peace, and love? Because dahil kay Kristo, the source of every blessing. Ito po yung tinatawag na infinite riches of God na kay Kristo. Ito ang gustong i-impart ni Paul sa Philippian Church. Sa madaling salita, every spiritual blessings and even the unsearchable riches of Christ ay makukuha at mararanasan lamang ng isang tao o natin kung meron siyang totoong relasyon kay Kristo. Kung meron po kayong totoong relasyon kay Jesus, kung tunay kayong na-born again, born above, born from above, kung tunay kayong binago ng Diyos, meron kayong relasyon kay Jesus, ito pong spiritual blessings and unsearchable riches na nasa Kristo ay inyo pong mararanasan. At kayo po ay magkakaroon kung meron kayong relasyon kay Kristo. If you are a believer of Christ, dahil kay Kristo, sa relasyon mo sa Kanya, you have the full access to every spiritual blessings from God. Excuse me. Kung ano man ang meron si Paul, meron ka din. Tandaan niyo po, kung ano po ang meron si Paul, meron ka din. Dahil iisa lamang po ang source nito. Iisa lamang po ang pinanggagalingan nito. Si Kristo. Bakit natutunan ni Paul na maging kontento at maging selfless? Dahil ang source, si Kristo. Meron din po ang mangyayari sa inyo kung tunay na kayo binago ni Kristo. Kung tunay kayo meron Kristo sa buhay. But if you are not in Christ, if you are still a slave of your sin, you will never experience these spiritual blessings that is in Christ Jesus. Again, God's infinite riches are fully accessible and limitless. Accessible dahil kay Kristo at limitless dahil siya ay Diyos. Hindi nauubusan ang Diyos sa kanyang kayamanan. Through Jesus Christ, hindi po katulad sa atin na kapag tumulong ka sa kapwa mo tao, tapos na ito, nabawasan niyo yung pera ko. Hindi ka natutulong. Kasi nababawasan niyo, kayamanan mo eh. Sa Diyos hindi po. Hindi po nababawasan. Hindi po pakunti-kunti. Limitless po ang kayamanan ng Diyos. Hindi pa pala totoo ng prosperity gospel dito Nakalaya ng sinasabi ng pastor na napakinggan natin sa Facebook. Hindi po nauubusan ng Diyos ng kanyang kayamanan. Through Jesus Christ. All the blessings of God and all that we need comes from Christ Jesus. He is the source of every blessing. Without Christ, Paul, in his circumstances, will give up. Without Christ, Paul, in his circumstances, will give up. He will give up. Hindi niya kakayanin. Hindi niya masasabing I can do all things through Christ, who strengthens me. Tanggalin ko si Kristo, wala kang masasabing I can do all things. Christ, I am nothing. Christ niya natin. Tama po. Hindi masabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya po, kung meron po kayong
gusto mong lagyan sa sapatos mo, sa t-shirt mo, huwag niyo pong tanggalin si Kristo. Huwag niyo pong sabihin na I can do all this, that. Kumpletuhin niyo po. Ipakita niyo po na si Kristo ang dahilan, kaya po kayo may kalakasan. So, ibig sabihin, hindi kayang sabihin ni Paul kung hindi dahil kay Kristo. Wala siyang strength to endure kung hindi si Christ ang source nito. Ang kalakasan ni Paul ay nagpapanatili sa kanya to endure. Hindi niya matututunan maging kontento at magpasalamat sa Diyos, lalo na siya ay nasama yung pagsasubok at kamatayan ang nagkaabang. Okay? Ang kamatayan ay nakaabang lang para sa kanya anytime. Alam niyo po ba na nasa kulungan si Apostle Paul kasama si Silas? Pwede ikapahamak nila yun. Pwede yun na yung time ng kanilang kamatayan. Kasi ayaw ng Rome, yung ginagawa nila. Ayaw ng Europe, yung ginagawa nila, yung mga tao doon, the Jewish people, and even the Gentiles. Ayaw nila na yung ginagawa nila pagpuproclaim ng gospel. Si Kristo na kanilang Panginoon. He will not be rejoicing inside the prison. In fact, habang nasa kulungan sila, kumakanta ng hymns. Kumakanta po sila ng hymns of grace. Kumakanta po sila ng hymns. At nakikinig ang ibang mga preso. Biglang lumindol. Bigla po lumindol. Nung nasa loob sila ng kulungan, kumakanta sila ng mga hymns, mga hymno, bigla po lumindol. Ano po nangyari? Biglang lumindol at nasira ang mga pinto ng mga kulungan. Mababasa niyo po yan sa Acts chapter 16, verse 25 to 34. So, hindi lang po babasahin, nakakahaba po. Alam niyo po ba, that time, nakakulong sila, kumakanta, naglumindol, nasira yung mga pinto ng kulungan, pwede po silang tumakas ni Silas at ng iba pang mga prisoners. Dito, nag-alala po yung jailer. Nag-alala po yung tagabantay ng kulungan na makakatakas ang mga preso at sila Paul and Silas. And so, he wants to kill himself. Gusto niya magpakamatay. Alam niyo po kung bakit? Dahil siguro alam niya na paparusahan siya. Kung itong mga preso ito nakalaya, sila Paul nakalaya, at hindi niya napigilan ang kanyang paglaya, siguro iniisip niya na baka papapatayin siya o paparusahan ng kanyang mga leader. So bakit siya magpapakamatay? Because of that. Pero ano pong ginawa nila, Paul? Ano po yung ginawa nila, Paul? Hindi pinili ni Paul at ni Silas ang tumakas sa kulungan. Anong ginawa ni Paul? Anong ginawa nila? Nanatili sila sa loob at pinigilan pa ang jailer na magpakamatay. Ano ang sabi ni Paul? Sa Acts 16 verse 8. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Narito kami lahat. Nandito kami sa loob ng kulungan. Huwag mo yung gawin. Huwag kang magpakamatay. Hindi kami tatakas. Hindi kami lalabas sa kulungan. Isipin mo yun. Pagkakataon mo nang lumabas at makatakas. Para pumunta sa kabilang baryo o pumunta sa ibang lugar at i-preach pa ang gospel sa maraming tao. Opportunity mo yun. Opportunity mo yun. Pero bakit hindi ni Pablo at ni Silas? Nagkakaroon sila ng maling pananaw? Nagkakaroon sila ng unwise decision? Hindi po. Hindi po mga kapatid. Dito, naibahagi ni Paul ang gospel at ang jailer ay naligtas. Hindi ba tayo mamamagha kung gaano ka-devoted si Paul sa gospel at committed sa kanyang Panginoon? Na kung saan may option siyang tumakas at karapatan niya naman sanang lumaya. May karapatan si Paul na lumaya kasi wala niya kasalanan. Sa totoo lang, wala pong kasalanan si Paul. May karapatan po silang lumaya. Pero ayaw nga po ng Rome yung ginagawa nila Apostol Pablo. So meron po siyang option na tumakas at may karapatan siyang lumaya at hindi na maranasan ang paghihirap sa loob ng kulungan at ang matinding kalungkutan na sinasabi niya.
nang sa gayon, maipahayag ni Paul yung gospel sa maraming tao pa sa ibang mga lugar. Pero pinili niyang manatili sa kulungan at doon ibahagi ang ebanghelyo sa jailer. Pero alam niyo po, sa akin po ngayon, kunting problema lang po na pinagdadaanan. May kunting napapansin lamang. Suko na tayo agad. Lumalayo na tayo agad. Iwas na tayo agad. Para maiwasan ang suffering, ang problema, at ang lungkot. Ano ba yan? Church ninyo, Brother Joshua, nakakalungkot? Ano yung tingin niyo? Iwalay-walay lang kayo. Dito na lang kayo sa amin, marami kami dito. Hindi po eh. Hindi. Mas malungkot po yun ang high cool. Nasa loob sila ng pulman. But, kaya nila kumanta ng hymns. Tayo, dahil lang walang katabi, parang hindi pa makakanta kasi nakakabalong ko po. Hindi ko sana ganun mga kapatid. Hindi ko sana ganun. Kung makakatang mo kami, dapat ang mga kakakanin. Kung ayaw mo man, at least kasigurado ko na lang na ang puso at isipan mo kung makakatang. Medyo hindi wala ka malakas ng loob na kumanta. Pero alam niyo ba, isa sa mga churches na pinuntahan namin ni March, meron some church, sobrang lahat sila talaga kumakanta. Na yung building, gumagalang talaga nagbabalik. Na nandun ako sa baba, sa CR, rinig lahat ng boses niya. Ganun sila passionate sa pagkanta para sa Panginoon nila. So all of this ay kasama sa providence ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos sila Paul and Silas at naligtas pa nga at naging believer ang jailer. Hindi iniisip ni Paul ang sufferings, ang circumstances, hindi siya alipin sa mga bagay na ito para magtulak sa kanya, para sundin yung gusto niya o sa tingin niya tamang gawin. Kabilang po sa infinite riches na kay Kristo na ibinigay para sa mga believers ay ang sinasabi ni Paul sa Colossians chapter 2, verse 3. Colossians chapter 2, verse 3. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. This pertains not only to our salvation, but also to our sanctification. Wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kaya po, ganun na lamang po mag-isip si Paul. Because meron po siyang wisdom. Kaya po siya mayroong mga ganung decision because of the wisdom of God na meron siya. He has the mind of God. He has the wisdom of God. Sa atin rin bilang sumasampalataya kay Jesus, dahil siya ang source of all God's riches, pinagkakalooban niya rin tayo ng karunungan o wisdom at kaalaman. Upang sa ating pamumuhay, alam natin kung paano sumunod sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Kaya nga po nandito kayo ngayon sumasamba sa Kanya together with us. Sabay-sabay sumasamba. That's the wisdom of God. Yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Karunungan yan. That's a true knowledge. But if a person who professes to be a Christian, pero wala siya sa Lord's Day, pinapakita niya na wala siyang karunungan galing sa Diyos. Wala siyang wisdom galing sa Diyos. And therefore, parang sinasabi ng wala siyang Kristo sa buhay. Dahil siya ang source of all God's riches, nagpaluban tayo ng Panginoon ng ganitong karunungan at kaalaman. Lahat ng ito, lahat ng pagpapalang spiritual ay dumarating dahil sa ating relasyon kay Jesus. Sabi nga ni John MacArthur sa MacArthur Study Bible, alam ko po, meron po sa ating mga MacArthur Study Bible, ito po yung sabi ni John MacArthur, in His providential grace, God has already given believers total blessing.
in His providential grace, God has already given believers total blessings. Meron na po kayo yan. Dahil nandiyan na po si Kristo sa buhay niyo. Nasa inyo na po si Kristo at nasa inyo na po ang banal na Espiritu. Then therefore, ang total blessing ay nasa inyo na. Kailangan nyo na lang itong ipakita at i-certify. Isabuhay. Gampanan. Tagasunod ka ni Kristo, then kabilang ka sa kanyang mga hinirang. And kung kabilang ka sa kanyang mga hinirang, then you have the assurance of having these spiritual blessings. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 1, verse 3, Efeso sa Tagalog, chapter 1, verse 3, sabi niya, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang spiritual mula po sa langit. Ibig sabihin, ibinigay niya na po. Naalam niyo po na natutunan niyo yung mga Bibles niyo, na napakinggan niyo po ng maayos, ibinigay na ng Diyos. Nasa inyo na po ang pagpapalang spiritual mula sa langit dahil po sa ating Panginoon na si Jesus na nasa atin. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus yung way upang sa gayon ma-access natin ang lahat ng yaman ng Diyos. Mula sa kapatawaran ng kasalanan hanggang sa bawat spiritual na biyaya. Uulit ko po, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus yung way o yung daan upang sa gayon ay ma-access natin ang lahat ng yaman ng Diyos. Mula sa kapatawaran, sa kasalanan, hanggang sa bawat spiritual na biyaya. Diyan na po yan sa inyo. Pinatawad ka na ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ka ng kaligayahan, nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkaroon ka ng pagmamahal, nagkaroon ka ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Nasa inyo na po. Dahil nasa inyo ang banal na Espiritu. Bakit pa naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos? At bakit tayo nagkaroon ng magandang relasyon sa Diyos na sinasabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 1, na since therefore you have been justified by faith, you have peace with God. Bakit nasasabi ni Paul na meron tayong magandang relasyon sa Diyos? Bakit tayo nakatanggap ng kapatawaran sa kasalanan? Bakit nabuksan ang ating mga mata para maunawaan ang kanyang salita? Bakit naging malambot ang ating mga puso upang tayo magkaroon ng pagnanais na sundin ang kanyang mga utos? Bakit nagkaroon tayo ng kakayanan na tumalikod sa ating mga kasalanan? At bakit hinahangad natin maging banal at makamit si Kristo? Bakit tayo mayroong eternal joy and eternal life? Bakit po? Bakit? Because of the infinite riches and glory of God that is in Christ Jesus. In short, dahil kay Kristo, kaya meron tayo ito. At ito ay mararanasan sa buhay ng isang Kristiyano. So the reason kung bakit kaya natin magkaroon ng joy, even in the midst of tribulation, the reason why we can rejoice, even in the midst of persecution, sabi ni Paul, sabi ni Apostle James, consider it all joy when we encounter various trials. The reason why we can consider it all joy, the reason why we can learn to be content, kagaya ni Paul, is because these are the riches na kay Kristo Jesus na meron tayo. Ito ang mga riches. Ito yung infinite riches of God. Kaya pala nakakayanan ni Paul. Kaya pala nakakayanan niya yun. Lahat ng pinagdadaanan niya. Kaya pala nasasabi ko ni Paul, dahil hindi lang material na bagay ang kanyang ibigay, hindi lang material na bagay ibinigay ng Diyos, kundi ang every spiritual blessing. At ito ay ibinibigay ng Diyos sa mga nakakainis ko. Mga kapatid, hindi po natin kailangang mabahala. At hindi po natin kailangang matakot
tungkol po sa ating kinabukasan. Pinapakita ni Paul sa kanyang sulat sa Philippians na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan bago pa natin ito hilingin. Bago ka pa nanalangin sa Kanya, alam niya na po. Alam niyo po yung, di ba, kagaya po yung definition ng providence, di ba, provide po, di ba? Pero ano po yung unang ibig sabihin nun? Meron siyang foreknowledge. Alam niya na kung ano ang mangyayari. And so, alam niya kung ano mangyayari, gagawin niya kung ano ang ating kailangan. Gagawin niya yung mga bagay na naayon sa kanyang layunin at kalooban. So mga kapatid ko kay Kristo, hindi niyo po kailangang mabahala o matakot tungkol sa inyong future or kinabukasan. Dahil ang Diyos po ay naging tapat sa atin. Sige, napatunayan po ninyo kung paano naging tapat ang Diyos sa inyo. Hanggang ngayon po, buhay pa tayo. Hindi na nagkakasakit na nandito ngayon po sa iglesia ito. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan bago natin ito hilingin. Sa mga panahon ng kakulangan o pagsubok, maaari tayong manalig na ang Diyos ay magbibigay ng lakas, karunungan at kapayapaan na higit sa ating pong inaasahan. Ang pagkakaloob ng Diyos ay hindi nakabase po sa ating na ginagawa o base sa ating ekonomiya ng ating mundo o ng ating bansa. Kung ibabase lamang po natin, mga kapatid, yung sukat ng ating kayamanan, kung ibabase lang po natin ito sa sukat ng ating kayamanan at ekonomiya ng ating mundo, mauubusan lamang po tayo at hindi ito paituturing na infinite riches. Hindi siya infinite. Kasi mauubusan siya eh. Diba? Kapag tumulong ka sa kapwa, dahan-dahan mauubusan yung kung ano man yung meron ka, ano man yung mga resources mo. Pero sa Diyos, it is limitless. It is infinite. Unlimited. Hindi masukat. Hindi mawari. Hindi makita. Ganun siya ka-infinite. Ganun siya ka-unlimited. Yung kayamanan or yung riches ng Panginoon, ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po nauubusan na kagaya ng ating mga kayamanan o ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi ganoon ang riches ng Diyos. Ang pagkakaloob ng Diyos ay nakabase sa kanyang walang hanggang kayamanan at kaluwalhatian. Ang kanyang provision ay dumadaloy sa pamamagitan ni Kristo po. Ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kung pinagpapala ka, lahat po yan, ang pinagmumulan po yan ay kay Kristo. And mga kapatid, gusto ko po kayong paalalahanan. I want to remind you again na ang pagsagot ng Diyos ay hindi ayon sa gusto natin. Pero ito ay palaging ayon sa kailangan natin. Uulitin ko po. Ang pagsagot ng Diyos ay hindi ayon sa gusto natin. Pero ito ay palaging ayon sa kailangan natin. Ang pagsagot niya sa atin ay maaari sa pamamagitan ng lakas upang tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Kapayapaan sa gitna ng problemang kinakaharap o karunungan sa paggawa ng tamang desisyon na ayon sa kanyang kalooban. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ini-emphasize dito ni Paul na the ultimate source of provision ay si Kristo. And even those who are not in Christ will bow to Him and confess that He is Lord. Yes. Walang kahit sino ang kayang magyabang o angkinin ang kahit anumang bagay dahil lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoong Jesus. Again, Panginoon. He is our Lord.
At kahit doon sa mga taong hindi Panginoon si Jesus, Panginoon pa rin siya ng mga taong yun. Tayo dapat ay lagi magpasalamat sa Kanya. Our response should be to thank Him. Dapat tayong lagi magpasalamat sa Kanya, gaya ng ginagawa ni Paul at gaya din ng Philippian Church na nagbigay ng sakripisyo para matulungan si Apostle Paul. Tayo din ay maging mapagbigay, kagaya ng Philippian Church, upang maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. Hindi nagkulang ang Diyos po sa atin, mga kapatid. Hindi po siya wala po siya utang sa atin. Hindi po tayo nagkakautang sa tao at nagkakautang sa Diyos. Siya po ang hindi nagkakaroon ng utang sa atin. Hindi po nagulang ang Diyos sa atin. At gusto nilang makita ito sa atin dahil this is what it means to be Christ-like. Na marunong magpasalamat at marunong magbigay. Kung tunay natin pinagkakatiwalaan ng Diyos, natutugunan niya ang ating pangailangan, hindi natin kailangan mag-alala bagkus ang gusto ng Diyos ay pagkatiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. Now, ano ba ang layunin ng Diyos dito? Ano ba ang layunin ng Diyos dito? Bakit natin kailangan itong malaman at bakit kailangan din natin itong makita sa ating buhay? Ito po ang sabi ng verse 20. The last verse that we have sa ating passage. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Yan po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Number 3, yung point number 3 na ibibigay ko po, God's provision leads to His glory. Hindi lang nagsimula si Paul sa verse 19 na sinabi niyang may God. Kundi nagtapos din si Paul in his doxology na sabi na, to our God. Nagsimula sa verse 19, my God, at sa verse 20, to our God. Pinapakita ni Paul dito na ang Diyos ay iisa lamang. Iisa lamang po ang Diyos. At ang Diyos na sinasamba niya ay ang tunay at buhay na Diyos. Ganon na lamang, ganon na lamang na wala siyang pag-aalinlangan na sabihin sa Philippians na ipoprovide ng Diyos ang lahat ng kanilang pangailangan dahil ang Diyos ay buhay. Because God, ang sinasamba ng Diyos ay buhay na Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ay kailanman hindi kayang ibigay ang mga pangailangan ng mga tao. Hindi kayang ibigay ng mga Diyos-Diyosan ang pangailangan ng mga tao. Kahit pa sa isang pinaka-devoted na tao na ibubuwis ang buhay para lang pagsilbihan ito. Napansin niyo po ba yung isang picture sa Facebook? Yung isang babae na bumagyo sa kanilang lugar, karga-karga niya yung Santo Niño. Bagyo na po ha, imbis na kailangan iligtas ang kanyang sarili, ang dala-dala niyo po, ang karga-karga niya ay yung libulto. Na hindi kaya iligtas sa sarili. Ikaw pa ang magliligtas sa pinagpipray mo sa Diyos na tinitingnan mo, ginukonsider mo na merong na makakatulong sa iyo sa spiritual. Hindi po ang Diyos, hindi po ganyan ang Diyos. Hindi po siya patay na Diyos. Ang Diyos po na sinasamba ni Paul ay buhay na Diyos. The Scripture is telling us na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay mga patay. Kaya nga po, binasa natin sa Psalms 115. Tama po, binasa natin sa Psalms 115, not to us, but to your name, be the glory. But the glory belongs to you. Merong mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao, hindi makarinig. May tenga, hindi makarinig. May mata, hindi makakita. May bunga o bibig na hindi makasalita. May paa, pero hindi makalakad. Yan po ang Diyos-Diyosan na napatay.
May mga mata pero hindi nakakakita, may mga tenga pero hindi nakakarinig, may bibig pero hindi nakakapagsalita, may mga paa pero hindi nakakalakad. Sa katunayan, sa oras ng sakuna, sila pa ang kailangang tulungan ng mga tao at ingatan. Alam niyo po, binibenta pa sila. Halikan mo, pupunas-punasan mo, pero binibenta lang pala. Ginawa galing sa kahoy, niluluhuran, hinahalikan, pinupunas-punasan. Hindi, niluluhuran. Ito yung sinasabing pagsamba. At ang pagsamba ay para lamang sa Diyos na buhay. Hindi sa mga patay. O hindi sa mga ginagawa ng tao. Kaya nga sabi ng Old Testament, sa sulat ni Moses, sumpain ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang atin pong kailangan sambahin ang Diyos na buhay. At ito po ang Diyos na sinasamba ni Apostol Pablo. Hindi po ito ang Diyos na kilala at sinasamba ni Paul. Na itong hindi makalakad, may iba pero hindi makalakad, hindi po ito ang Diyos ni Paul. At ganoon din po tayo. Sana po, hindi po tayo nag-create ng Diyos natin, no? Like, pwede kasi maging Diyos natin ating sarili. Tayo ang nasusunod. Kahit na hindi ka gumawa ng Diyos, hindi ka umukit hindi ka nag-carve na galing sa puno, pero ikaw naman ang nasusunod sa buhay mo, panahon ng pagsamba, wala ka, hindi ka nananalangin, hindi ka nakikipagtipon sa mga kapwa mo pananampalataya, ikaw ang nasusunod sa buhay mo, ibig sabihin, you make yourself your God. Ginawa mo yung sarili mo bilang Diyos. My dear brothers and sisters, pwede po tayo gumawa ng Diyos sa ating isipan. So kung ayaw mo unahin ng Diyos, if you are seeking Christ, seeking first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things will be added unto you. If you are seeking Him first, then ibig sabihin, ang Diyos ng buhay mo ay ang sarili mo. Kung titignan po natin, nalalapit na po tayo matapos, kung titignan natin, dalawang proper noun ang ginamit ni Paul dito sa verse na ito, sa verse 20. Tingnan niyo po, to our God and Father. To our God and Father. Yes po, tama po. He is the God of providence. Diyos po natin siya na mayroong concern sa kanyang mga nilikha. But His concern to us is more than just a creation. He counted us, and accepted us, and adopted us bilang kanyang mga anak. Kaya meron tayong karapatan na tawagin ang Diyos na ating Ama. Hindi lang po si Paul. Hindi lang po ang ating Panginoong Jesus. Ginawa tayo ng ating Panginoong Jesus na heirs. At bilang heirs, tagapagmana, together with our Lord, pinapakita na ang Ama ng ating Panginoon Jesus, Ama rin natin. He adopted us bilang kanyang mga anak dahil kay Kristo. Again, uulitin ko po, dahil kay Kristo. The source of every blessing is because of Christ. He is the source. Kaya dapat na kay Kristo talaga tayo. Hindi pwedeng wala kay Kristo. Dahil hindi mo pwedeng tawagin Father, ang Diyos, kung wala ka kay Kristo. Dahil ang source of every blessing is na kay Kristo. Si Kristo ang source of every blessing. We are not only His creation, but we are also His sons and daughters. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6, bago pa man niya nilikha ang mundo, pinili niya na tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y inilagay niya na tayo na maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Remember that. Itinalagay niya tayo maging anak niya sa pamamagitan kay no? Kay Kristo Jesus. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Yun po pala ang layunin at kalooban
sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Again, si Kristo, the source of every blessing. And let's jump to verse 11 to 14 sa Ephesians chapter 1. Sabi ni Apostle Paul, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pa una. Pinili niya kami para maging sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Again, kay Kristo. Again, layunin at kalooban niya. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumasampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. So ano po yung third point natin? God's provision leads to His glory. God's provision leads to His glory. Para po sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi niya po ito ginawa para sa wala lang, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. For His own glory. Ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, at dahil po dito, sayang, wala po tayo ano. At dahil po dito, ang sabi po sa Ephesians 1, verse 11-13, papupurihan siya. Purihin siya. Nilikha niya tayo without any reason. No? Hindi ibig sabihin na walang rason. Pinili niya tayo without any reason. Gaya nga na sinabi ni Paul, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Hindi niya lang tayo ginawa, kundi tayo ay niligtas niya rin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ginawa niya tayong mga anak. Ang purpose po ng lahat ng ating nalalaman sa verse 19, kung ano man po ang nalaman natin sa verse 19a, last Sunday, at ngayon sa verse 19b, ang purpose po niyan, ang purpose ng lahat ng nalaman sa verse 19, the purpose of God's work and provision in our lives is to bring Him glory. Sabi nga ng Westminster Shorter Catechism, question number 1. Ito ay lagi pa ulit-ulit na sinasabi ng ating pastor. What is the chief end of man? Ano ang pangunahing layunin ng tao? Sagot, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Sa Tagalog, ang pangunahing layunin ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at magagalak sa Kanya magpakailanman. Amen. God's provision leads to His glory. For His glory. Ginawa tayo ng Diyos at ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang i-glorify natin siya. Upang purihan natin siya. Yun ang dahilan kung bakit tayo nilalang or bakit tayo ginawa ng Diyos. God's provision ultimately points back. God's provision ultimately points back to His glory. Revealing His faithfulness, goodness, and sovereignty in our lives. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kaya kung kayo'y kumakain, or umiinom, or anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. You are made for His glory. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang ating layunin bilang tao ay parangalan at bigyan papuri ang ating Diyos sa lahat po ng aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng ating mga gawa, salita, at puso. Lalo na kung tayo ay mga Kristiyano. Hindi lamang parangalan natin ng Diyos. Sabi ng Westminster, kundi magkaroon din tayo ng malalim na relasyon sa Kanya na nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kagalakan. Hindi lamang sa buhay na ito,
kundi magpakailanman. Mas naluluwalhati natin ang Diyos kung hinihingan natin siya bilang ating kasiyahan at kagalakan. Paano natin may enjoy ang Diyos? Si Kristo sa langit, kung dito pa lang sa mundong ito, hindi na natin pinapakita na siya ang ating kaligayahan. Kung dito pa lang sa mundo, wala natin pagpapalaga kay Kristo, paano tayo magkakaroon ng kagalakan ng mga kasama siya sa langit? Kung dito pa lang, bored na tayo sa Kanya. Kung dito pa lang, inaantok na tayo sa salita ng Diyos. Kung dito pa lang, pagod na tayo na makipag-fellowship sa isa't isa. Ipinapakita na siya ang ating kaligayahan. Kung gano'n lang. Kung gano'n ang ating ugali, hindi rin siya pinapakita na siya ang ating kaligayahan. Nakakalungkot po na marami ang nagsasabi na Panginoon nila si Kristo, pero hindi makita sa kanilang buhay ang kagalakan na sundin at mumalagtiin siya bilang kanilang Panginoon. Mas madali sa kanilang tanggihan si Kristo kesa sa mga bagay dito sa mundo ito. Pero hindi po tayo ginawa ng Diyos para maging self-absorbed or self-centered at maging entitled sa sarili nating mga buhay. Without Christ as our life. The purpose of God's work and God's provision in our lives is to bring Him glory. And last verse na ibibigay ko sa inyo. Praise God, basta tayo. Sana hindi nyo nakagod. Ito po ang last verse na ibibigay ko sa inyo. Sabi ni Paul sa Philippians 2:13, for it is God who works in you, both to will and to work, for His good pleasure, for His glory, ano po? Suli, Deo, glory. Tugabi, ano? Nalangin tayo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Sa isa lang naman ang matakatawasan sa inyo. Pero, alam ko po, Panginoon, kung may kami nakikinig, at aking po mga kaluluwa na nasosog. At kami, Panginoon, ay mamuhay sa mundo na may kagalakan, may kasiyahan, at nagpupursige na nagwalagapin dahil doon kami ginawa niyo. Yun ang purpose kung bakit po kami binuhay, kung bakit po kami ginawa, kung bakit po kami pinili bilang inyong mga hiniran. You want us to glorify you. You want us to enjoy you forever and ever. Kagaya sa sinasabi ng Westminster na our chief ends to glorify you and to enjoy you forever. Hindi lamang po sa mga oras na ito, hindi lamang po sa buhay na meron kami ngayon, kundi sa buhay na aming tatanggapin, nakasama po kayo sa eternity. So Lord, nagpapasalamat kami na kami naman ay pinaalalahanan ninyo, binigyan nyo kami ng mas malaking pag-asa para ngayong bagong taon. Pinalakas nyo naman po ang aming pananampalataya to face our future, to face our journey as a pilgrim, as a Christian pilgrim. At pinalalahanan nyo kami na hindi namin kailangan mababasa o mag-worry. Dahil ang aming Diyos kayo na soberano at providence ay tapat sa inyong mga pangako at kayo ay maasahan ng Diyos. Kaya wala dapat kami kailangan i-worry o wala kami dapat na wala kami kailangan hindi namin kailangan maging malungkot, hindi namin kailangan na namulan kami ng pag-asa o isipin namin ang mga bagay-bagay sa mundo na maka-apekto lang sa aming pakikipagrelasyon sa inyo, ang aming paglakad bilang sa Kristiyano. Hindi po kami, binigyan kami ng every blessing na kay Kristo. Si Kristo ang source ng every spiritual blessing na meron kami. That's why we can learn to be content. We can learn to rejoice in the midst of trials.
We can learn to praise you. We can learn to thank you kahit na kung ano man ang aming natatanggap sa buhay na ito. Kung kami man ay nasa panahon ng kakulangan, we can still thank you. We can still kaya pa namin maging grateful at natutunan namin magpasalamat sa iyo dahil alam namin na ito ay may purpose, may dahilan. Meron kang layunin para sa amin. Meron kang layunin na gusto na gawin para sa aming mga buhay. Meron kang gustong punan sa amin na mas ikabubuti namin. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming napakinggan ngayon. Nawa Lord, ito ang magbabago pa sa aming paglalakbay at mas lalo pa kami i-mold ninyo. Mas lalo pa kumilos ang banal sa Espiritu para i-sanctify kami day by day in our walk as a believer and follower and slave sa aming Panginoon Jesus. Nawa Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, gagawin namin ito para sa inyong kalwalhatian. To glorify you every day in our lives. Whether we eat, whether we drink, whether we read, whether we go to school, whether we do our job, we do our work, we do our ministries, we go to church, we fellowship with one another, we sleep, whatever we do, whether we eat, we drink, whatever we do it for your own glory and glory alone. That's why, kaya namin sabihin na gagaya ng ipinalaganap ni Martin Luther, kagaya ng ipinaglaban ni Martin Luther, kaya namin sabihin, Soli Deo Gloria. All the glory belongs to you alone. At wala po kami kayang angkinin, wala pong sa amin, kundi lahat po na sa inyo, lahat po ay nanggagaling sa even our life, even our lives, even our days, even our eternity, our eternal life, ay nanggaling po sa inyo. Kaya Panginoon, matutunan namin magpasalamat at ibigay lahat ng papuri sa inyo lamang. Tulungan niyo kami, maging kagaya ni Paul, help us na, at ma-remind kami doon sinabi ni Paul, na mag-join kami sa Kanya. Mag-join kami to Him, na siya ang maging example namin. Mag-imitate kami sa aming Panginoon Jesus. Lord, wala po kami inaasahan, kundi kayo lamang po Panginoon. At alam namin na kayo ay maaasahan namin. And Lord, binabalik namin lahat po ng papuri at pasasalamat na gusto ko namin luwalhatiin ngayon sa aming kalagitnaan at sa buong buhay namin. Ito po aming samot na langit sa aming mabuting Diyos na aming sinasamba at sa aming Panginoong Hesus na kami ay iniligtas. Sa pangalan niya, kami samot na langit. In Jesus' name. Ating pong kantahin ang ating pong song, response song. Glory be